speaking. Attorney Nicholas Kaufman nagbitiw bilang abogado ni FPRRD sa ICC case. Nagbigay na ng official na pahayag ni si Attorney Nicholas Kaufman matapos siyang maghain ng request to withdraw bilang legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa panayam na ibinahagi ni Alvin and Tourism Facebook page, nagpasalamat si Kaufman kay PRRD at sa libu-libong supporters na sumuporta umano sa kanyang trabaho bilang abogado ng dating Pangulo. Ito ang sabi niya, "It has been a privilege for me to represent the former president. I thank both him and the many thousands of supporters who have shown their appreciation for my efforts on his behalf." Nagbigay rin siya ng mensahe na tila nagpapahiwatig na kumpiyansa sa bagong hahawak sa depensa ni PRRD. "If my withdrawal is approved, I am convinced that I will be leaving Tatay Digong in safe hands," sabi niya. Nagtapos pa si Kaufman ng isang mensaheng may basbas para kay dating Pangulong Duterte sa pamilya nito at sa sambayan ng Pilipino. "May God bless the former president, the Duterte family, and the Filipino nations." Nauna nito lumabas ang public redacted version ng counsel request to withdraw na inihain sa ICC Trial Chamber 3 nitong May 8, 2026. Nakasaad sa dokumento na natapos umano noong March 31, 2026 ang isang taong engagement ni Kaufman bilang abogado ni PRRD. Counsel was originally engaged to represent Mr. Duterte for the period of 1 year. This engagement terminated on 31 March 2026. Ayon pa sa dokumento, personal umanong kinumpirma ni FPRRD ang pagbitiw ni Kaufman at ang kanyang kagustuhang kumuha ng bagong abogado para sa nagpapatuloy na ICC proceedings. Sabi niya, "Yesterday, the defense team visited Mr. Duterte and documented both Mr. Duterte's release of counsel from his representation and his desire to hire replacement counsel. Hindi naman isinapubliko sa redacted filing kung sino ang papalit kay Kaufman, ngunit sinabi rito na handa na umano ang bagong counsel na akuin agad ang depensa ni FPRRD at dumalo sa nakatakdang status conference sa May 27, 2026. So, yun na. Salamat po, Attorney Kaufman. Bilib na bilib ako sa abogadong ito. Hindi siya mayabang. Pag tinatanong siya, diretso ang sagot. To me, he speaks from his heart. And to me, ginawa niya ang lahat na makakaya niya para depensahan si Tatay Digong. And nakakalungkot dahil nandiyan pa rin si Tatay sa tuluyan nang naibasura yung motion nila ng jurisdiction. Ibig sabihin, ang ICC may hawak kay Tatay Digong, kaya tuloy-tuloy na po ang trial. Ipagdasal natin na ang bagong counsel o abogado ni Tatay Digong ay katulad din ni Attorney Kaufman. Hindi pa naipayag kung sino, but I believe, dahil abogado rin si Tatay Digong, alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. Umabot na sa higit 18.49 trillion ang utang ng Pilipinas nitong Marso ayon sa Bureau of the Treasury.
At ang paliwanag ng palasyo bakit malaki ang utang ng bansa. Ito ang payag ng ating minamahal na Antikler. Lumaki ang utang dahil namana ni Pangulong Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte at ito'y napabayaan di umano dahil sa mga pang-aabuso sa Parmali at sa mga ghost projects noon ng build. Wala na. Nagpahid na sila ng kanilang baho. Antikler, hindi kami mga bobo na ako mismo beneficiary ng bill ni Pangulong Duterte. Totoo na nakautang siya sa buong termino ng Pangulong Duterte, umabot ng 6 trillion ang nautang niya for a period of 6 years. Yung 6 trillion na yan, ginamit panahon ng pandemic na kasurvive tayo nang dahil sa pag-uutang ng Pangulo. Yung inutang na yan, ginamit sa bill. Ako mismo, saksi ako, beneficiary ako sa mga maraming infrastruktura. Farm namin, nasa paanan ng bundok sa Bukidnon. Nabili namin year 2000 pa, halos hindi kami makapunta dahil sira-sira ang daan. Hindi kami mag-enjoy sa aming farm. Alam, pag-upo ng Tatay Digong natin, pinakalsadahan niya. Lusot-lusot ang mga kalsada at tulay, kitang-kita sa ating mga mata kapanahunan ng Duterte. Kaya walang problema yung pangungutang ng Tatay Digong natin dahil kitang-kita kung saan napunta ang pera. Ito ngayon, umalis ang Duterte administration, nasa 12 trillion ang utang. 3 taon pa lang mahigit ang Marcos Jr. administration, nakautang na siya ng 6 trillion. Nanyo 6 na taon ni Tatay Digong, 6 trillion ang nautang niya. Merong pandemic, merong Marawi seeds o marami war, bill, nakikita ang pinagdaanan. Ito, 3 years pa lang. 6 trillion na, nasaan? Wala namang pandemic. Nasaan yung build better more nila? 5,000 flood control projects, mga substandard, mga ghost projects. Antikler, huwag mo namang insultuhin ang intellect ng mga Pilipino. Dahil hindi kami otso-otso. Sige, isisi mo lahat sa mga Duterte, bahala kayo. Ang taong bayan, nag-iisip. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. Well, 9,100 ang nag-react. 7,900 ang tumatawa, 250 ang galit, 860 lang ang nag-like. Percentage, 90% hindi naniniwala sa iyo, Antikler. Hindi kasalanan ng Duterte administration. Naramdaman namin, pandemic, mga OFWs, hirap na hirap. Paano makawi? Gumastos ang gobyerno natin. Nangutang nga eh. More than 600,000 OFWs matagumpay na naibalik sa bansa. Ang daming OFWs nagpapasalamat sa Tatay Digong sa ginawa niyang pag-asikaso sa mga OFWs. Ngayon, gera sa Middle East, nasaan yung repatriation ninyo? Puros palpak kaninyong kanya-kanyang uwian ang mga OFWs. So, huwag niyong sisihin ang mga Duterte.
Sisihin nyo ang sarili ninyo. Sisihin nyo ang mga kongresista, mga ano na nagbalahura sa budget. O, basa tayo sa mga comments. Oh. Annalyn Sabado, grabing katangahan na yan, Claire Castro. Chester Peralta, ha? Before pa naman naging presidente si Digong noon, may utang naman talagang Pilipinas. Rhea de los Santos, Duterte, Build Project. Marcos, Ghost Project. Ay, nako. Oh. Philip D. Sorry, auntie. Pero majority of the people see this as a laughing matter. Check emoji box. Teddy Stilliory, it's more fun. Oh, fun. Si Duterte pa din. So funny in the Philippines. Kasalanan yung nasa The Hague, sabi ni auntie. Get Sidro, ang build, nakapangutang man pero may nakikitang mga proyekto na pinakikinabangan kahit mga ordinaryong tao. Yung utang ng administrasyon, sinong higit na nakinabang, mga buhaya, ilagay niyo dyan, napunta sa maleta ang mga inutang. So ano ngayon, Auntie Claire? Sige, yan naman ang specialty mo. Isisi mo lahat sa mga Duterte. Everyday, sisihin mo. Huwag kayong mag-sisi. Ang taong bayan, bubunton nila ang galit sa inyo sa election sa 2020. There will always be a day of reckoning. Sabi ng aming Tatay Digong. Malapit na po. Konting panahon na lang. Konting tiis na lang mga kapwa ko DDS. Babalik ang mga Duterte sa Malacanang.